evening, Metro and Mega Manila. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, 8th of June, 2016. How are you doing, people? Are you doing okay and fantastically beautiful? Are you beautiful at all? I hope so. Tandaan mga kaibigan, di ba? Beauty is in the eye of the beholder. Yan, no? Sometimes beauty is in the capacity of camera 360. Yan ang buong katotohanan, di ba? Ang babaeng maganda at makinis ang mukha, o ay na camera 360 yan. Hello po sa mga adik dyan. Ay nako mga kaibigan. Good evening po sa inyo lahat. Welcome to the show. Maligayang body po sa lahat ng mga nilalang na ating makakasalamuha ngayon hanggang mamayang madaling araw. Hello po sa inyo lahat. Kamusta naman kayo? Ano ang maghapon ninyo? Ano ang mukha na maghapon ninyo? Maligayang body po sa inyo lahat. Ay nako. Yung mga nilalang mga kaibigan na nagtatanong ano ba ang trending natin tonight, Papa Jack? Ano nga daw ba ang hashtag tonight? Wala pa ako naisip eh. Ano ba maganda ngayon? Ang pamaya mag-iisip tayo. Yung may kinalaman niya yung gabi. Ganto. Mars, bakibati naman na-tune kami nila Clarice, pauwi pa lang galing Caloocan. Sinitay. Ay! Oo, hindi nakasave. Masama akong kaibigan niya nag-save ng number. Maligayang bati mga kaibigan sa mga nilalang ng team song ay di makatulog sa gabi na iisip. Yan. Sa diwa ko, ikaw ang laging panaginip. Ikaw siyang laging... Hindi ko alam kasunod. Bahala na, okay na yun. Hello? Ay, loko to ah. Wala. Pablock ko na yan. Tsura niyan. Alam ko na, wag na lang mag-caller tonight. Wag na lang mag-caller. Ang gagawin ko na lang ay bumati na lang hanggang madaling araw. Masaya kayo niyan, di ba? O, tawag dali, over 8-361. Yan, 8-361-71 or 1-810-100-5683. Salamat sa nag-PM sa akin sa aking Instagram. Sabi niya, Papa Jack, at drink, parang sabi niya, drink a dose of vitamin C, parang hindi ako magkasingaw. Actually, kailangan ko nga yan, vitamin C mga kaibigan. Paano kaya? Hindi lahat kasi na maasim ay vitamin C, di ba? Minsan kilikili ko maasim. Hindi naman vitamin C, oh. Baka may nadilaan lang ako, ha? Sabi ni, ni Joam, oh. Joam, andayan mong Mars, batiin mo naman ako, Pak Ganern, oh. Pak Ganern. Di ba? Eh, tinext ako, sabi akin, Mars, yun. Oh, Mars. Kala ko ikaw nga ito, Joam, eh. Ha? Ano na eh? May nag-text sa akin, sabi sa akin, ang drama ng intro mo, pinaghugutan ka ba? Dahil maganda magkakasulat ko ng intro ko, pinaghugutan na ako. Diba? Ang ito, yung recycle ko lang ngayon, diba? I already read that October 10, 2000 and ano ba ngayon? 2014 mga kaibigan. Iulit ko lang mga kaibigan. We have a caller, si Robert ng Valenzuela. Akala ko Venezuela. Hello? Hello, Papa Jack. Hi, Robert! Hello po. Yan ang gusto ko mga caller, yung wala pa nagaganap, tumatawa na kagad. Diba? Kinakabahan lang, Papa Jack. Kinakabahan. Hi, Robert. Ilan taon na, Brad? 27 po. 27. Taga saan ka? Taga Valenzuela po. Pero Saan sa Valenzuela? Sa Karuhatan. Karuhatan. Sakit na siya ako. Kinakabahan ako, maraming nakikinig sa akin. Wala, hindi ako nagre-rating. Ano ka ba? Kakapiranggot ito. Anong ginagawa sa buhay? Nagtatrabaho po.
Anong trabaho mo? Company driver po. Company driver. Opo. Nakatawag ka na ba dati? Tawag po ko ng tawag, sir, eh. Kaso di po makapasok, eh. Ganon. Opo. Sige. Ay, nakapasok ka na. Masarap na ba? Yung pakiramdam, ano ba? Siyempre, Papa Jack, masarap po talaga yun. Teka lang, ha? Gandang gabi po pala sa inyo, Wait Papa lang, Jack. ano? Kinokontrol ko yung dila ko kasi yung laway ko natutulo na. Ano ba yun? Hindi nga, masakit yung singaw ko. Kung alam mo lang kung gaano kahirap magtrabaho ngayon. O hello sa mga taga-DFA, mga kaibigan. Maraming salamat. Nasa DFA ko kanina. Hindi ka kasi naliligo siguro, Papa Jack. Bastos ka rin eh, no? Ano ka mo? Ulitin mo nga. Hindi, ako Ha? yung hindi naliligo. Hindi ako naliligo. Actually nga, feeling ko ngayon ang dahilan talaga. Robert, ano ang pagliligo ng Papa Jack sa'yo? Sir, matagal lang. Ito lang, sir, yung pahingin lang po ng advice kasi talagang malaki problema po. Go. Kasi po, Papa Jack, 2012 po, nagkaroon po ako ng girlfriend. Girlfriend. Apo. Ako nagkaanak po kami. Ay! Ano ang ginawa ninyo? Hindi, Papa Jack, kasi gusto yun. Since 2012 po, yun nga, magjowa nga po kami nga sa nabuntis ko po siya. Pero po, nung nabuntis ko po, pinanagutan ko po agad yun nung sabi nga sa akin na delay daw siya. Siyempre kinabahan na excited ako noong time na yun. Kaso Ano yung totoo? Excited ko, kinabahan ka. Pareho na yun, Papa Jack, eh. Sa bagay, pag kinakabahan, parang excited din naman. No? Pag excited, parang kinakabahan, di ba? Pinabaliktad mo na, Papa Jack, eh. Pasensya na. Sana nga, nakikinig ka ngayon, eh. Tapos? Kasi ganito nga po. Yung time po na yun, kilala po talaga ako ng parents niya, pero hindi po boto po sa kanyang magulang niya. Kahit ako eh. Chos lang. Grabe ka naman, Papa Jack, Hindi kasi po, 19 pa lang po yung babae. Ako, 22 pa lang po ako nung time na yun, eh. Yun nga po. Nung sa kabataan, ayun, nabuntis ko siya, pinanagutan ko. Mas yung pinanagutan ko naman, okay naman. Nakatira ako sa kanila doon ng may isang taon din. Nagsama talaga kayo. Opo, kasi doon na po ako talagang tumira dahil pinanindigan ko nga po yung nangyari sa amin. Dapat lang, di ba? Opo. Ganito pong nangyari. Hanggang sa, dati nagtrabaho ako sa iba't ibang kumpanya na papasukan ko. Sa Euratex, yan. Maynila, tapos pumupunta ako ng Bulacan. Taga Plaridel, Bulacan po kasi, Papa Jack. Ay, sasabi ko po. Huwag ka na dyan. Diyan mo naman, tumigil ka. Hindi kasi... sige na, muli ka na ng kwento. Go! Hindi, pero sana nakikinig talaga siya. Kasi ganito, ang time ng Papa Jack, hanggang sa lumawak yung nawalan ako ng trabaho, tapos sabi sa akin, kasi nga, pumunta po kami ng parents ko doon sa kanila, umarap kami. Umarap po kami ng Pangit parents. naman kung dumating ka sa kanila, katalikod ka sa magulang. Hindi ka, Papa Jack. Si Papa Jack naman, eh. Para may joke lang, para hindi pangit yung show. Ano ka ba? Ayun nga po, eh. Yung time po na yun, umarap kami, sabi sa akin ng magulang ko, panindigan mo yan, ginawa ko nga yan. So, pumunta po kami doon noong time na yun. Tapos, alam mo, Papa Jack, namanhikan na po kami diretso nun. Alam mo, dala namin, pansit lang nakalagay sa bilao. Wala namang masama, Brad. Buti nga namanikan kayo eh. Di ba? Oo nga po. Ritual yan eh. Namanikan po kami noong time na yun. Kaso nga po, Papa Jack, ang nangyari, nakapag-usap po yung pamilya po nila at pamilya ko. Kasama po kami yung dalawa ng babae, anak nila sa anak ko. Paano? Yung nangyari ngayon, sabi, papakasal kami. Papakasal na kami kasi, buntis na nga. Pero nakaipon ako ng 3,000 nun na sapat na rin papakasal pag simple lang, di ba? 3,000? Oo, kasi nga buntis na nga, Papa Jack. Hindi ko alam kung magkano ang presyo ng kasalang bayan, ha? Oo nga po, nung time na yun eh. Kasalang bayan doon sana. Alam ko 2,500 nga yung pagkasalang bayan. Tapos, ang nangyari nga po nung time po na yun, nagbago, yung pagtatalikod po ng mama ko, kinausap ako ng parents ng babae. Ay, pinantay pa makatalikod ng magulang mo. Tapos? Pag uwi ng mama ko sa Maynila, sabi sa kanang panggulang ng babae,
mag-ipon daw ako, mag-ipon lang daw muna. Hindi daw At saka na ang kasal. Saka na daw ang kasal. Wait lang. Dumating ba kayo sa bahay nila nang walang pasabing darating kayo? Kasi syempre, di ba? Hindi po. Nagkagulatan lang? Alam po yun. Alam nila na darating yung magulang mo sa bahay nila Oo. para ayain yung anak na pakasal. Hindi po. Before po yun, Papa Jack. Nagtapat nga yung babae sa nanay niya na buntis nga, di ba? Oo. So nag-usap po kami dalawa ng babae na nung time na yun na pupunta kami. So ibig sabihin po, Papa Jack, sinabi niya na yun. Hindi. Baka naman hindi sigurado. Kasi kung gano'n ang sabi ng magulang niya, alam kaya niya na ang pagpunta ng magulang niya ay para ayain yung anak nilang pakasal? Opo, kasi sila na rin naman po nagpapunta nga para nga kausapin po eh. Iba yung kausapan sa papakasal, brad, ha? Magkaiba yun. Hindi nga po, para ano nga po, iwan ko po. Pero gano'n na rin po yun eh. Kasi baka in-assume mo lang. Ang inang ano ko dito, kasi bakit sasabihin sa'yo ng magulang pag talikod ng nanay mo na wag muna kayo pakasal, mag-ipon muna kayo, gano'n. Parang galing yun. And ganito nga po yung Papa Jack. Yung time po na yun, siyempre po, ano po kasi kami, Christian po. Oh, ano ngayon? Wala nang masama. O, tapos, Siyempre bawal ngayon. ha? Bawal. Ang alin? Ginalaw ko yun. Nandiyan na yan eh. Mag-usapan din bawal kung hindi pa nangyari. Nandiyan, nangyari na. Ayun na nga po. Ibig sabihin po, nangyari ngayon dapat di mangyari. Dapat makasal na talaga kami, di ba? Noong time ko ngayon, nag-usap na nga about sa kasal. So okay na po yun. Napag-usap na po. Luluwas na po yung mama ko sa Maynila. Ngayon, ang nangyari nga, kinausap ako ng magulang na mag-ipon daw muna ako para kasi ganito, Papa Jack, tapos eh. Sorry naman, brad. Kasi nung time nga po yun, kinausap ako ng papa ng magulang ng babae na mag-ipon daw muna ako para kukuha daw ng maraming ninong para makabawi daw sa gastos. Nagets ko na. Sa madaling sabi, okay naman sa kanila magpakasal kayo pero gusto nila kahit papaano pinaganda ang mabuti, hindi lang yung basta may raos. Opo. Nagets ko na pa ako. Yun nga Sa po, wakas Papa Jack, nakakaunawa pala ako ng kwento. Ang nangyari nga po nung time na yun, siyempre po, doon na po ako nakatira. Doon ako nagtatrabaho sa Manila, umuwi lang din ako doon. Uwian din talaga ako, nakamotor pa po ako nung time na yun, nagmumotor pa, inuwian ko yun. Araw-araw po yun. Bulacan to Manila. Ngayon, ang nangyari nga po, hanggang sa, syempre po Papa Jack, wala naman po kasi mga trabaho sila doon eh. Ako lang may trabaho doon sa pamilya nila eh. Ang kinabubuhay lang po nila, hindi naman sa Papa Jack baka nakinig eh. Ang nagtitinda-tinda lang sila ng almusal sa umaga. Ayun, yung nangyari nga po nung time na yun, ando doon na po yun. Siyempre sa Papa Jack, pag sumahod po ako Papa Jack, hindi naman pwedeng hindi ka gagastos doon. Hindi talaga pwede kasi nakatira ka sa bahay nila eh. Pangit naman, di ba na? Opo. Pangit naman na na may sweldo ka, mag-Jollibee ka, tapos sila walang anganga, di ba? Hindi ganun ako Papa Jack eh. Kaya nga, pangit nga ganon. Opo, pangit na nga ako, ganyan pang gagawin. Uy, wala ko sinabi niyan. Ikaw may sabi niyan, pero parang gusto ko mag-agree, bahala ka. Kasi nga nung time na yun nga po, hanggang sa lumawak po, lumalaki po yun siya. Siyempre si Papa Jack, gastos, pagpa-check up. Oo, di ba? Yung time nga check up yan, di ba? Meron ultrasound, Ultraman, Ba't may Ultraman, Papa Jack? Hindi ko alam, basta ganun yun. Tapos, yung time po na yun, hanggang sa lumawak po yung ng panahon, lumalaki na yun siya ng bata. Hanggang sa dumating din yung trials ko na endo ako sa trabaho ko noon. Na-endo ako sa trabaho ko. Nawalan ako ng trabaho, Papa Jack. Nung nawalan po ako ng trabaho noong time na yun, mga nakay na po, mga anak na po. So hinanapan po ako ng ipon ng magulang, Papa Jack. So, nanapan po ako ng ipon ng magulang. Sabi ko sa nila, naubos po kasi yung pera. Kasi po, hindi naman pwede hindi po kami gagastos dito. Sa madaling sa Papa Jack, walang ipon. Sa sahod ka naman ng konti, hindi naiipon. Kasi nga, gagastos ka talaga doon. Kasi nakikisama nga po ako eh. Kasi nga, di na nga boto sa akin, di pa ako makikisama. Yung time po na yon, nanganak po yun. So, panganak po, umalis po ako nung time na yon. Kasi 5 cm po nung iniwan ko po yung Papa Jack eh. Kasi akala ko di pa manganak yung 5 cm eh. Ilang CM bang kailangan?
Ewan ko rin, Papa Jack, 2012 po yun eh. Ngayon po, nung time po na yun, lumuwas po ako ng Maynila. Naghanap ng trabaho. Naghanap ako ng trabaho. Ngayon nga po, tinawagan po ako ng magulang. Mga anak na raw yung anak nila. Mas wala daw po ako. Hindi ko daw naranasan yung hirap kung paano iraos yung pagpanganak ng anak nila. Nabis na trabaho ko po yung yung pangyayari yun na ganun na bilang asawa o ama ng bata na dinadala ng anak nila. Noong time po na yun, wala nga po ako. So, sabi sa akin, lumuwas ka, ay pumunta ka rito. Alagaan mo tong anak mo dito. Tapos, yung pumunta nga po ako dun, Papa Jack, ang ginastos po sa pagpapanganak po ng anak nila, 5,500. 5,500, oh. So, 5,500. Nung time po na yun, wala nga ako, pero naghanap pa nga po ako ng trabaho, Papa Jack. Nangako po ako sa magulang nila na, Nay, sabi ko po, magtatrabaho po ako, nabayaran niyo po yung pagpanganak ng anak niyo po, pero babayaran ko rin po yan pag nakapagtrabaho na ako. So, lumawak po yung buwan, umabot po ng 1 buwan, lumawas po ako ng Manila. February 9 po, pinanganak yung anak ko eh. Tapos lumuwas po ako ng March. Nung March nung Papa Jack, nakapagtrabaho ako sa CDR King. Anong trabaho mo doon? Sa warehouse man po ako nun, pero yung trabaho po, parang magbibilang lang po kami ng mga headset nung time na yun. Kala ko ikaw yung king. Yun nga po. Para may joke lang, tapos? Yun nga po nung time na yun. Nung time nga po na yun, Papa Jack, hanggang sa pagsahod ko, ang sa madalit sa Papa Jack, nabayaran ko po yung bayad ng pagpanganak. Ang kontrata ko sa CDR King, Papa Jack, 5 months lang. 5 months lang. 5 months lang po nung time na yun, dahil agency nga po. Hanggang sa yung time po na yun, na uwian din po ako nun, Papa Jack. Uwian po ako nun. Hindi pa rin ako nakakaipon, Papa Jack. Ang hirap mag-ipon pag makasuot na ng hindi ako makaipon dahil siyempre, Papa Jack, panggas, pambili ng pampers. Siyempre, kailangan magpapampers yung bata. Tsaka siyempre, yun nga po, gagastos ka, makikisama ka sa kanila. Nung time po na yun, umabot pa ng 3 buwan yung bata. Bigla po ito nagkasakit na sinugod po sa ospital. Ang nangyari, dahil wala nga pong kapera-pera, sinugod nila sa ospital. Convulsion, Papa Jack, convulsion. Lagnat na mataas yan. Opo, tumirik nga po yung mata niya. Nangingitim. Madaling salita, nadala nila sa ospital, pinakamalapit na ospital. Private hospital, Papa Jack, kasi nga wala nga kaming kapera-pera. So, ang gastos po lahat sa ospital po yun, time na yun. Nung time po na yun, Papa Jack, ang nangyari, ang malabas na po yung bata, pero before kami makakalabas, ang bill po namin 15,000. Naku, paktay ka, 15,000 po nung time na yon. Kaso nung 15,000 po na yun, Papa Jack, sabi po sa akin ng magulang, wala kaming maibabayad yan. Sabi sa akin ng magulang, ginawa nyo yan, panindigan mo yan. Kung talagang kaya mo nang bumuhay ng pamilya, diskartihan mo yan, lumuwas ka ng Maynila sa mga kilala mo, mangutang ka. Sabi sa akin ng mga magulang. Ginawa ko, Papa Jack. Oo, ginawa ko po yun. Lumuwas po ako Manila. Dala ko pong birth certificate ng anak ko. Napatunayan na ganito, nasa bill ng ospital. Dinala ko po nung time na yun. Tapos yung time po na yun, Papa Jack, nakautang lang po ako ng 3,000, Papa Jack. Ako po, Papa Jack, 22 years old, wala kang magano, hindi naman laging stable na trabaho. Sino ba magpapautang sa akin ng ganong kalaking halaga? So, nung pumunta po ulit ako ng ospital, naiabot ko po sa kanila, Papa Jack, 3,000 lang. So, may 12,000 pa pong balance. Ngayon, ang sabi po sa akin ng magulang, hindi mo pa kayang bumuhay ng pamilya. Sa oras na hindi mo bayaran ng bill ng ospital ng anak mo, at kami makakagawa ng ospital, kami sila daw makakagawa po ng paraan, makapangutang para mabayaran yung bill sa ospital at makalabas ang anak ko. Hindi pa daw ako pwede magpamilya. Tapos yung time ngayon, Papa Jack, pagbalik ko po doon, pinatawag na po ko nila, nasa bahay na po sila, Papa Jack. At yung time po na yun, nasa bahay na po
kinausap ako ng magulang, nakalabas, nakalabas na nga yung anak. Sino ang nagbayad ng ospital? Sino na? Sila po, Papa Jack, kasi nakalabas na po eh. Okay. Ayun, yung binigay kong 3,000, hindi po sapat yun. So 15,000 po yung bill. Ang nangyari nga, nakapangutang po sila. Papa Jack, syempre, taga doon sila. Talagang makapangutang talaga sila. Anong time po na yun, sa CDR King po ako, trabaho pa po ako sa CDR King noon. Pumunta po ako doon, kinausap po ako ng magulang. Nung kinausap po ako ng magulang, sabi ko sa akin, anong balak mo sa buhay mo ngayon? Sabi sa akin, di ba sinabihan kita, kung di mo pa kayang bumuhay ng pamilya, kung di mo kayang gawa ng para na maliit na bagay na to, o malaking bagay man sa atin dahil wala tayong kapera-pera. Sabi sa akin ng magulang, hindi mo nagawa ng paraan at kami nakagawa ng paraan, hindi ka pa pwede magpamilya. Umuwi ka sa magulang mo, umuwi ka sa Maynila, doon ka muna. Sabi ng Papa Jack. Tapos, anong time po nung Papa Jack? Sumagot po ako nung Papa Jack. Ang sagot ko lang sa kanila nung time na yung Papa Jack, ba't po ba kayo ganyan sa akin? Nakikisama naman po ako sa inyo. Nire-respeto ko naman po kayo dahil mahal po kayo ng anak nyo. Mahal po kayo ng anak nyo. Mahal ko po yung anak nyo. Kaya mahal ko rin po kayo. Ginagawa ko po lahat ng pakikisama sa inyo dito. So, alam mo Papa Jack, biglang nagalit, nagwala yung magulang. Bigla sumasagot-sagot pa daw ako. Yung time na yun, sumasagot-sagot pa nga daw ako. Bakit daw? Lakas daw ng loob na sasagot ko. Wala naman daw akong naitulong. Sasagot-sagot pa daw ako. So, sa madaling salita, Papa Jack, alas 9 ng gabi pinalayas nila ako dun sa lugar nila. Ngayon Papa Jack, yung time po na yun, yung anak ko po, tulog po yung Papa Jack sa sala lang. Nagkakagulo po kami sa labas, nagkasagutan, galit na galit sila, tumahimik na ako. Pero ang ingay po nila, yung anak ko, hindi man lang naiyak, hindi man lang nagising, hindi man lang dahil sa sobrang hindi man lang nagising. Tapos, nung pinalayas na po ako, Papa Jack, paalis na ako, nakalabas na po ako ng bahay nila, yung anak po nila, iyak po nang iyak, sasama po sa akin. Kasi nga pinaghiwalay lang nga po kami. Ngayon yung time po na yung Papa Jack, sinaktan po siya, sinabunutan, sinampal, tinanggalan po ng cellphone. Noong time po na yon. Naiisip pa yun ng magulang, ha? Hindi naman po Papa Jack na sabaga, wala namang sinisisi sa pangyayari, kundi sa talagang sa Hindi, naisip pa ng magulang ng tanggalan ng cellphone, di ba? Sa kagulo ko nagaganap. Kasi nga po Papa Jack, ang nangyari nga po noong time na yon, nung bago ako pinalaya sa kanila, ang babae gusto sumama sa akin Papa Jack. Siyempre, may anak kami. Nag-usap na kami about yan na ganun nga. Pag naghiwalay man kami, walang iwanan. Kung walang susuko. Kung alis man ako dito, babalikan ko sila. Ganito nangyari. Noong time po Papa Jack, tinanggalan siya ng cellphone. Sabaga, grounded siya sa magulang niya. Noong time po na yon, wala na kaming contact Papa Jack, wala po kaming formal na hiwalayan nung time na yun sa anak nila dahil binugbog po yung anak nila, pinapasok, masasama sana sa akin, hinatak pa loob ng bahay. Sino nanakit? Nanay? Nanay po, saka yung ate. Kaya ate. Tapos yung time po na yun Papa Jack, yung time po na yun na gano'n nangyari. Bakit sasama yung sa'yo nung yung babae sasama sa'yo, yung baby sasama rin dapat? Opo, Papa Jack. Siyempre, Papa Jack, anak namin yun eh. Sabaga, matagal ko nang sinabi sa magulang, Papa Jack, na magbukod kami. Magbukod kami. Pero ang gusto mangyari ng magulang, Papa Jack, doon kami titira sa kanila. Paano naman po yun? Paano kami matututo kung sasandal kami sa kanila? Ang gusto ko kasi mangyari, Papa Jack, dito kami sa Maynila mamumuhay kasi dito nga ako nagtatrabaho. So, ang sagot sa akin ng magulang, hindi daw pwede. Kasi daw baka mapabayaan ko yung anak nila. Ngayon, wait lang, shortcut tayo. Ano nang meron ngayon? Ang nangyari po ng Papa Jack nga, nung time na yun po, wala po kami formal na hiwalayan ng anak nila. Nung time na yun, bumalik po ako. Pagbalik ko po ng Papa Jack, para kausapin ko po sila, may dala po akong pasalubong mga gamit po ng bata, damit ng bata, sapatos ng bata, binilang ko po yun. December po yung time na yun, nagtrabaho po sa Chowking. Ano ka doon, Butchi? Ang nangyari po ng Papa Jack, hindi na po ako hinarap ng ang humarap po sa kanya yung nanay. Ang nanay, sa church ko po sila pinuntahan Papa Jack kasi Sunday po yun, yung time na yun.
pero hindi po ako hinarap ng anak nila. Ang nanay pong humarap sa akin na wala na Gaano raw. katagal ka nagpakita? Ano, Papa Jack? July po yun, Papa Jack. July po kami nagkahiwalay nung time na yun. Pagka November, Papa Jack, November, December yun, para maayusin ko yung pamilya ko. Susubukan ko ayusin. Wala na, Papa Jack eh. Ayaw akong kausapin ng babae kasi nga na-brainwash ko yung anak nila na walang siguro kung ano mga sinasabi hanggang sa sinabi lang ng magulang sa akin. Pero hindi ko po nakausap yung babae. Ang sabi lang sa akin ng nanay niya, hindi na raw kailangan ng anak nila kasi nga ayaw na raw ng gulo. Ngayon, sabi ko, Nay, ito pong pasalubong ko, dala ko po para sa bata. Sana maibigay niyo naman po ito. Ay, yung time rin, Papa Jack, yung pinakamasakit sa akin dahil hindi po nila tinanggap. Hindi po nila tinanggap yung Papa Jack. So, ang ginawa ko nung Papa Jack, umuwi ako ng luhaan, umuwi ako nung time na malungkot talaga ako. Ang ginawa ko, yung kaibigan ko, church ko rin po, Papa Jack, kaibigan ko, doon ko sa kanya na, ibigay mo naman to sa kanya kasi kaibigan kami tatlo, Papa Jack eh. Sabi ko sa kanya, ibigay mo naman to kay Casey. Ay, nabanggit ko yung pangalan, Papa Jack, okay ba yun? Nabanggit mo na, gagawin natin. Yun nga, nung time na yun, kay Casey na gano'n nga, ibigay mo to sa kanyang gano'n dahil wala namang ang patutunguhan niya kundi para sa anak ko talaga yan, kaya binili ko nga yan. Ngayon, sabihin mo na lang kasi nga ayaw tanggapin dahil sa galit nga sa kanyang magulang. So, sabihin mo na lang na gano'n, na sa'yo yan galing na gano'n ang nangyayari para tanggapin. Pero ang nangyayari, Papa Jack, tinanggap. Kaso, sa isip ko talaga na para makarating at malaman na galing sa akin, inipitan ko ng malit na sulat sa sapatos. Na ganito. Humingi ako ng sorry kung may pagkukulang man ako. Humingi ako ng sorry sa sulat na yon. Tapos nung nalaman po na sa akin yung Papa Jack, pati yung magulang, nagalit dun sa kaibigan ko. Ang time po na yon, hanggang sa nung lumawak ng panahon, nagpa-counsel po ako sa mama ko. Sabi sa akin ng mama ko, ma-pride sila. E di, hayaan mo na lang sila dun. Paglaki daw ng anak ko, hahanapin naman daw ako nun. Yun nga lang ang tanong, paano kung hindi ako hahanapin? Paano kung i-brainwash paano kung hanapin ka pala? I-brainwash na nila yung time na yun. I-brainwash na nila na uso ngayon, asan papa mo? Tigok na. Laging ganun ang mga ganun, mga kapitbahay ko, ganun. Kasi nga, yung time nga, ito nga tanong ko po sa inyo, Papa Jack, kasi nga, may mata po ako doon na may kakilala ko, may kakaibigan, kasi nga, church lang kami. Hindi pa daw nag-aasawa yung babae. Eh, kung sabi naman sa akin ng mama ko, alam niya yung bahay namin, kung mahal talaga ako ng babae, ba't hindi umabol, ba't hindi pumunta, ba't hindi sumunod? Tsaka Papa Jack, tinanggalan nila ako ng karapatan. Tsaka yung time nga na yun, pag nagka-time ako, day off ko sa trabaho, gustong-gusto kong pumunta ng NSO, kung talaga naka-record ba. Kasi nagpunta ka hindi? Nagpunta ka hindi? Hindi po, Papa Jack, teka lang. Punta ka hindi, sagutin mo muna ang haba na ng kwento. Pumunta po ako eh. Kaso ang haba-haba po ng pili eh. Hindi ka nakarating sa dapat mong pagtanungan. Hindi po. Wag mo na ikwento, wala namang point yan. Hindi po ako nakakuha ng birth certificate. Wag mo na ikwento nga, kasi wala naman naganap. Wag mo na ikwento, papagulo lang yan. Yun nga po, Papa Jack eh. Tanong ko po sana, Papa Jack. Kasi nga, tinanggalan nila ako suporta. Ayaw na tanggapin yung suporta ko. Sabi naman ng mama ko, ma-pride lang yun. Pumunta ka dun. Kung may pera ka, padala mo ng pera, bigyan mo ng pera. Tapos yun nga, ganun nga. Hanggang sa natatakot naman ako kasi Papa Jack, binantaan nga nila ako na sa oras na magpakita daw ako baka anong mangyari sa akin. Sinabihan ako ng anong tanong mo sa akin? Dali. Ang tatanong ko po, Papa Jack, sana kung mapapalitan ba ng change birth ba nila. Ilang pala tanong mo sa akin, tapos binahatagal-tagal mo pa. Yun nga, Papa Jack eh. Yung sa birth certificate ng anak ko, nakapilito kasi sa akin yung... Kasi kung yung tanong mo sa akin, dapat ang pinunta mo yan so hindi ako. Ano magiging sagot ko sa'yo? Iba pa ako nung tanong eh. Anong tanong mo? Yung kanya ko sagutin, hindi yung pang-NSO. Ito po, Papa Jack eh. Tanong ko, Papa Jack, kung tinanggalan nga nila ako ng karapatan. Kung ipaglalaban ko ba? Kasi Papa Jack, talagang lagi ko namimiss yung anak ko pag may bata ako nakikita na kasing edad niya. Kasi Papa Jack, ang sa akin, Papa Jack eh, walang problema kung ayaw na sa akin ng babae. Gusto ko lang yung makabanding ko yung anak ko.
Anong tanong mo ulit? Gusto ko lang po, Papa Jack, tanong ko lang po, Papa Jack, na kung pupunta ako doon, ano mangyari sa akin. Tapos, ang gusto ko kasi yung mangyari, makaklose ko yung anak ko. Hanggang sa at suporta ako pag mag-aaral na, dahil 4 na taon na. Tapos, kahit ayaw nila sa akin, wala na akong pakialam doon kung ayaw na ng magulang sa akin, ng nanay ng anak ko. Ang gusto ko lang, relasyon namin ng mag-ama. Babae po kasi yung Papa Jack eh. Ano po ba dapat kong gawin doon sa sistema ng pangyayari? Dahil nga galit nga sa akin ng magulang. Papa Jack. Teka lang, kumalma ka. Ganito, real talk tayo dito, ha? Okay? Po. Okay. Makinig ka mabuti, ha? Apo. Okay, ganito, ha? Unang-una, nabubusit ako sa'yo. Bakit naman, Papa Jack? Makinig ka. Diba? Brad, kasi ganito. Balikan ko yung buong kwento mo, ha? Apo. Papa Jack, ito yung kwento mo. Papa Jack, dumating po yung araw ng mga anak yung asawa ko o yung kinakasama ko. Tama? Apo. Alright? Kasi po, wala kami naihandang kahit anong pampaanak. Tama, mali? Apo, tama po. Dahil nagtrabaho ako, pero hindi kami nakapag-ipon. Apo, apo. O, kaninong kasalanan? Akin nga po eh. Ang pinupunto ko dito, Brad, wag mong ikakatwira na nakikisama kami sa bahay nila, hindi ka pa rin naghanda. Alam mo ang bottom line nito, nakabuntis ka, nag-asawa ka, nakipag-live-in ka nang hindi mo kayang pangatawanan. Lalaki tayo, Brad. Sa ating mga lalaki, hindi katwira na hindi mo kayang buhayin ang iyong pamilya. Papa Jack. Makinig ka. Kakaldagan kita dyan. Huwag ka magdrama sa akin, busit ako sa'yo. You are not the victim here. Hindi. Makinig ka. I listen to you very carefully. Now you better listen up. Ipapalo ko yung telepono sa pader ngayon. Makinig ka. Kanino kasalanan na buntis yung babae? Sa akin po. Kanino kalandian yan? Kayong dalawa, di ba? Opo. Sino ang sumalo ng anak yung babae? Sino? Sagot! Ako po. Sino ang sumalo? Sino nagbayad ng ospital? Sila po. Noon yung nagkasakit yung anak mo, sino sumagot ng ospital? Sino gumawa ng paraan? Sila po. Sila, di ba? Tatay ka, tanga! Huwag mo sasabihin sa akin na Papa Jack, ganito po yung nangyari. Nakikisama ko ng maayos. Hindi natin kayang kainin at lutuin ng pakikisama. Kung sana, hindi ka manyak, hindi ka nakabuntes ng hindi oras, sana napaghanda mo yan, nagtrabaho ka nung buntis yan. Mga anak na wala kang ipon, sinong gago dito? Diba? Tapos magtataka ka, ayaw sa'yo ng pamilya? Magtataka ka kung bakit ayaw pakasal yung pamilya niya, yung babae sa'yo? Kahit sinong magulang ayaw sa'yo, tanga! Pasensya na mga kaibigan na, maybe you are not the worst husband or live-in partner in the world. Hindi ikaw yun. Diba? Pero kanino kasalanan to, Brad? Sino nagsalba sa sitwasyon? Ikaw pa rin ba o sila? And you take it against them na parang may ginawa sila sa'yo? Mayroon kang kapal ng mukha sumagot sa magulang niya? I am sure kaya nagalit yung magulang sa iyo, bastos ka na sumagot ka. Hindi? Di ba? Mga kaibigan, eto, real talk tayo dito. Bakit hindi pinayagan ng magulang sumama yung babae sa'yo nung umaalis ka? Alam ng magulang, gugutumin mo yung mag-ina. Wala kang napatunayan. Tama, wala kang napatunayan, Brad. Wala kang napatunayan. Mananawagan ako sa lahat ng mga lalaki. Di ba? Kayong mga manyak, kayong mga maliligo, bago kayo maghubad ng panty ng babae, siguraduhin nyo na pag nabuntis niya, meron kayong pampa-hospital dyan. May panganganak yan, di ba? Hindi yung tatakot. Ano na? Manyak talaga. Ay, Bunga na pagmamahal. Brad, pagmamahalan? Kung mahal mo yan, inihanda mo ng tama yan. Puro kay sarap. Tapos alam mo ano kinanggagalaiti ko dito? Ang kapira mo sa akin, nakikisama ko ng maayos. Pwe. Totoo lang. Kayo mga babae, pag nabuntis kayo ng lalaking hindi handa sa obligasyon, hindi nyo pa pwedeng lutuin yung pakikisama. Real talk lang.
Anong palagay mo? Gusto ng magulang dagdag yung obligasyon nila? Ikaw na may sabi, hindi sila mayaman, tama? Wala silang kaya sa buhay, tama mali? Opo. Di ba? Opo. Oh, pero in-embrace nila yung obligasyon, dagdag sa kanila yan, Brad. Kanino ba kasalanan yan? Kung kasalanan man niya, kaninong pagkakamali, pasensya na ha? It's a wonderful thing na may anak kayong dalawa. Pero kanino yan, obligasyon na yan? Kanila ba yan? Sa akin nga po. Di ba yun ang punto ko dito? Yun nga po, ayun naman nila kami paalisin doon sa bahay nila. Brad, ipagkakatiwala ba ng magulang sa'yo yung babae? Hindi ko mga kaibigan na, I am not questioning, hindi ko kine-question yung kakayahan mo maghanap buhay. Di ba? Ilagay mo yung sarili mo sa posisyon ng magulang. Ipagkakatiwala mo ba yung anak mo sa lalaking pampanganak lang, hindi na paghandaan? Yun totoo. O magulang ka. May trabaho na ako nung papatak. Ayun nga pala, may trabaho ka. Bakit mo naman papanak? Hindi, nung time po na yung Di ba? 5C! Brad, alam mo kung kailan yung kabuwanan ng asawa mo. Tama mali? Oo nga po. Alam mo, 5C! Wait lang, 5C! Naghahanap pa naman panak, hindi mo pinaghandaan 9 na buwan yan? Kanino kasalanan yan? Akin po. Oh! Bakit nakakatwirang ka? Buisit! Papa Jack, ano magalit? Yun yung punto ko dito! Nagkakawawa-kawawaan kayong mag-ina! Ano palagi mo pera pinag-usapan dito? Brad! Anak nila yan, babae yan. You have to respect and treat that girl. Di ba kung paano yan inalagaan ng magulang niya? 9 na buwan, nagbuntis yan, may trabaho ka. 5C, maghahanap ka ng budget? Pinaganda mo ba yan? Hindi nga. Kayo mga tarantadong lalaki, mga bullshit kayo! Mambubunas ka na babae kung kailan maghahanap kayo, tapos kunyari kawawa kayo? Naghanap po ako, nagremedyo ako. Katabi lang kita, bro, nasapak kita ngayon. Hindi kasi Papa Jack noong time nga ako. Naiintindihan mo yung punto ko? Mali po. Naiintindihan mo, Brad, nagtrabaho ka, 9 na buwang nagbuntis yan, 9 na buwan! 9 na buwan! 5cm, tsaka ka aalis? Tsaka ka magre-remedyo? Maghahanap nga po ng trabaho. Diba? 9 na buwan! 9 na buwan yan, mga kaibigan, na huwag nyo sasabihin na, walang pampakalaki. 9 na buwan! Meron kayong kamanya ka na maghubad ng panis 9 na buwan, mga anak, hindi mo kayang paghandaan? Sino gumawa ng paraan? Magulang po. Tapos you take it against them? Galit ka ba na masakit magsalita? Hasagot ka ba? Papa Jack, No, Brad, sumagot ka sa magulang niya. Huwag mo sabihin sa akin, Brad, na naging tama yung sagot mo dahil nagalit sila. Nagkaroon ng komosyon eh. Kasi You see, nakikinig ka ba sa akin? Nakikinig ka ba? Opo. Hindi na ba nag-uusapan dito? Opo. Kasi nga po, nakasagot nga po ako doon. Nabigla lang rin ako sa sagot ko. Brad, kasi bastos ka nga! Diba? Sino ba ang gumastos dito? Sino ang gumawa ng paraan? Honestly! Di ka ba naiya? Una-una sa lahat, Brad, nakatira ka sa bahay nila. Yung mga major na gastos, magulang ang sumagot. Walang-wala sila. Ginawa nila ng paraan. Diba? Ang pwede mo na lang gawin, Brad, itikom yung bibig mo. Papa Jack, bata pa ako, 22. Bata, Bigla lang ako. pwede ba? Diba, 22? Ito mga kaibigan ha, yung mga lalaki na mga katwiran na, nakabundis ako, hindi ako handa, 22 ako lapitan nyo, sasampakin ko yung lahat. Pwede ba? Kung papayag ko sa katwiran mo, di para ko in-educate lahat nakikinig sa akin. Bata, magbigyan nyo na. Gago! Imagine mo yung kwento mo dito, pinapalabas mo na kinawawa ka ng family niya. Yung kwento mo, Brad. Yun naman po kasi nangyari. Ay, Brad, sino bang magulang ang matutuwa sa'yo? Sino magulang? Unang-una na lang, Brad, abundis mo yung anak nila. Ganon din naman sabi ng mama ko. Kasalanan ko talaga. Diba, nabundis mo yung anak nila? Diba, 9 na buwang nagbuntis, 5cm? Lalabas na yung bata, pag-ahanap, diba? Kung magkwento kawawa, para kawawa ka na, pinaalis ka para maghanap ng pampanak. Natural, siya, diba? Kung kailan mga anak, tsaka mo sabihin, wala pa kami naipon eh. Agaguhan mo. Kasi nga po, Papa Jack, di ko naman in-expect na mga anak. No. Huwag mo sabihin na, hindi mo in-expect. Bro, bakit ano yan? Elepante na naman na magmuntes?
Mukhang pakaturado ng guys. 9 buwang nagbuntis yan! Huwag mo akong tarantaduhin dito. Kung hindi ka napaganda, walang iba nagbabaya kundi ikaw. And this goes out to all the guys, mga kaibigan, na walang ibang ginawa. Di ba? Kundi mang manyak ng babae. Papa Jack. Brad, start trying to digest what I'm telling you. Papa Jack. Huwag mo akong pakatunahan dito. Pekon ako sa'yo, gago ka. Ayoko ng lalaking bastos, irresponsableng kagaya mo. Mali na nga po ako ng Papa Jack. Anong gusto kong mangyari, Papa Jack? Babawi ako. Babawi, ligaw mo muna yung magulang. Di ba? Ano, isang punta mo lang, hindi ka hinarap? Yan na yun, sakripisyo na, ano, tinutukoy mo? Na, kung magsalita ka, wala na akong pakialam sa magulang niya. Bastos! Tandaan mo kung sino ang nagsalba sa lahat ng pagkakataong kailangan ng anak mo ng tulong. Hindi nila obligasyon yan, lolo't lola lang yon. Kung magsalita ka, walang iya ka. Hindi naman, Papa Jack. Hindi ko sabihin. Hindi mo sinabi? Diba, Brad, wait lang. Papa Jack. Wait. Iba naman ang kasi ibig sabihin ko. Wait, makinig ka. I am not giving the chance here. And I hate guys, mga kaibigan, na mga ngatwiran sa akin nakabuntis. Bata ako eh. Hindi ko handa eh. Walang pampanak eh. Ginawa niya yan. Nobody. Pasalamat tayo may magulang siya. Pagpasalamat tayo, meron siyang magulang na kaya siyang i-embrace kung kailangan niya ng tulong. Paano kung wala? Dahil obviously, wala ka nagawa. Sila ang may ginawa. Paano kung wala? This is not even about the money, mga kaibigan. Dito yung magpapadala ka ng pera. No! Prinsipyo ito, Brad. At hindi mo nakikita yung angulo na yun. So, ano pong dapat kong gawin? Unang-una sa lahat, tanggalin mo sa utang mong biktima ka dito na kawawa, hindi ko nakita anak ko. Tanggal na po yun, Papa Jack. Oh, kaya pala. Nai-open ko lang dahil nga nung time na matagal na, Papa Jack eh. 2012 eh. Siyempre wala na po sa akin yun. Ngayon, ang gusto ko kaya nga ako nakatawag po sa inyo na humingi pa ako ng advice kung ano bang dapat kong gawin. Ang dapat mong gawin, humingi ka ng tawad sa magulang niya. Personal, kahit linggo-lingguin mo. Okay. Gagawa kayo ng katarantaduhan, wala kayong sasabihin niyo, bata pa ako nun eh. Hindi ako nakapag-ipon eh. Sa lahat ng lalaki nakikinig sa akin, diba? Eh yung mga nanay na magulang na lalaki, stop saving your sons kapag may kinawang kalokohan. Payaan nyo magtrabaho yan. Matikman nila yung pinagagagawa nila, kakamanyakan. Eto, makinig ka sa akin ha. Apo. Robert, Apo. halimbawa, mga kaibigan, let's play the scenario here. Makinig ka ha. Apo. Ipagpalagay natin, Robert, kasi alam ko in the beginning gusto ka na magulang eh. Hindi ko alam, wala na lang choice dahil nabuntis mo na yung anak, pero in the beginning yung magulang okay sa'yo. Tama, mali? Magulang pwede. Magulang yan, tama, di ba? Okay, ganito ha. okay. Halimbawa, di ba, Robert, natuto kayong dalawa magpigil kasi doon nag-umpisa ang gulo na to eh. Di ba? Makakati kayong dalawa. Diyan nag-umpisa yan. Kasi kung hindi nyo ginawa, walang gulo ngayon. Pero nandiyan na tayo, may anak na, blessing yan. Pero ito, halimbawa Robert, di ba? Halimbawa pinaghandaan mo to. Nagtrabaho ka, naging magjowa kayo ng normal, nagplano kayo ng maayos, naghanda kayo, tsaka mo hiningi yung kamay sa magulang. Tsaka kayo nagkaanak. May gulo ba ngayon? Wala po. That's the point! Di ba? That is the Hindi ko naisip yan dati. Di ba yan ang pinupunto ko? Di ba? Kasalanan mo ito, Brad. Di ba? So ngayon, huwag kang magsalita na parang nagmamalaki ka pa sa magulang niya. Sorry ako, Papa. Di ba? Sorry Na parang wala akong pakialam, Brad. Go to her parents and say sorry. Ano kung pagbantaan ka? Honestly, ano bang gusto ko ngayon? Gusto ko na makasama mo yung anak mo. Tatagin ako, Brad. Di ba? Kanina ba yung susi? Para makasama mo yung anak mo. Nasa magulang niya. Bakit? Yung magulang nag-provide Tama, mali? Tama po. Di ba? O, kanina ang basbasa sa magulang. Kung magsalita ka, wala kang pakialam sa magulang, may pakialam ka dapat. Dahil yung magulang na tinutukoy mo, wala kang pakialam, sila ang nagpakain sa anak mo. Ay, nabanggit ko ba yung Papa Jack na wala akong pakialam?
Hindi ba? Ang ibig ko naman kasi sabihin po ba, Jack, yung sa babae ba, kung ayaw na sa akin. Brad, tinan mo, hindi mo nga na malayang nabanggit mo na wala kang pakialam. Maliwanag kasi na yun ka kung magturing sa kanila, kaya ganun mo ikwento. Hindi pa ba, Jack? So sinungaling ako. Dala lang, nasabi ko nga po yun. Dala lang ng kaba. Dala ko lang ng... Yan, may alibay ka na naman. Baka pwedeng umuo ka na lang kasi kasalanan mo to. Hinanakit lang po ba, Jack? Hinanakit? Oo. Ikaw pa may hinanakit? Papa Jack, tao din. Naiintindihan ko kung bakit napagdamutan ka ng anak, Brad. Hindi tama, pero naiintindihan ko. Mananawagan ako sa lahat ng mga lalaki, mga kaibigan. Manyak-manyak kayo. Kayo mga babae, huwag kayo babad ng panig sa mga lalaki kung walang paghahanda sa buhay. Dahil darin yung panahon, hindi nyo pwedeng ulamin yung pakikisama na yan. It takes more than pakikisama, pagpapakyut, pagmamahal to raise a family. Preparation, mga kaibigan. Pamilya yan eh. Kwento ka, nagpapakaawa-awa ka? Papa Jack, kwento lang ako. Pero Papa Jack, anong gagawin ko? Bigyan tao sa magulang niya. Tuyuin ko sila. Dapat. Kahit anong mayari. Ang kapal nga naman ako magkwento ka, ganyan-ganyan ko, nari, kinakabahan ka? Robert, wag mong iisipin na magkaaway tayo dito. Busit ako sa'yo, pero gusto ko makasama mo yung anak mo. Hindi naman po. Hindi naman ako nag-isip na ba? Wala akong pakialam kahit magalit ka. Hindi pa Jack. Kaya nga po ako tumawag po sa'yo Diba? para matauhan Gusto kong baguhin mo yung mindset mo. Kasi yung kwento mo kung pakinggan ko ulit, maliwanag. Kinawawa ka, iba ka, kinawawa ka, na parang na kung kailan 5 cm, pinaalis ka, tsaka sinumbatan. Ba't kanina mga obligasyon dapat yan? Lalo na Papa Jack. Sa lahat shut up! Kung narinig nila yan, hindi. Diba, shut up! Sa lahat ng pagkakataon na may trahedya at may kailangang gastusan, sino ba sumalo? Yung magulang niya? Kung nagalit sila, hindi ba't may karapatan sila magalit? Oo nga. Hindi ba't meron nasa posisyon sila para magalit? At din ako nga po tayo. Galit na nga sila sa akin. Diba? Sa akin nga At mangyari. wala kang ginagawa, Brad. Willing nga ako bumawi, Papa Jack. Brad, wag mo ikwento sa akin. Puntahan mo sila. Pupuntaan ko sila. Kahit anong ginikwento mo, pumila ako sa NSO. Bakit nakarating ka ba sa window? Ang haba ng pila? Alam mo ka na gusto mabusit sa'yo. Paano kung Diba, nagpunta, pinalitan na yung apelido ng bata? Brad, wala sa apelido ng pagiging tatay. Alam mong anak mo yan? Igilan mo nga ako. Bakit? Magiging tatay ka lang, apelido yung bata? Yung ba gusto mong sabihin dito? Yung ba yun? Ha? Apo. Tama po. Yung ba yun? Kung hindi mo apelido, hindi mo pa ng pagiging tatay mo? Hindi. Kinakabahan lang. Hindi ko lang hirap lang tanggapin yung ganun. Diba? Apelido mo, hindi alam mong anak mo, panagutan mo. Sige, Papa Jack. Ako. Gagawin ko yun. Muna sa magulang yung mingang tawad. Apo. Mga kaibigan makinig ka, may masabihin ako sa lahat. Kasi kinababusit ko, di ba? Yung kwento mo sa akin, yung kwento ng Robert sa akin, mga kaibigan, parang din kasi, you missed on a lot and you sacrificed so much. Ilang taon na yung bata ngayon, Robert? 4 na taon po. 4 na taon. Diba? Na ang kwento mo, parang hindi ko nakita yung anak ko, mismo siya. Apo. Pero sino ba ang nagpuyat ng 4 na taon? Sila po. Sino ba ang nagpadede ng bata, nagpalit ng lampin? Sino ba? Sila nga po. Diba? Sila. I mean, at least give them the dignity nung pagod nila. At wag mo na sabihin, wala akong pakialam sa kanila. Pakialam ka dapat. Dahil yung mga taong yon, ang taong nag-aruga sa anak mo. Oo nga, Papa Jack namimiss ko yung bata. Lagi kong nakimimiss. Huwag mo kukwentuhan dito. Kwento mo ka na NSO. Bumila ka pa dyan, gusto ko makita yung apelido ko napalitan.
ang haba ng pila, yun na lang yung obligasyon mo para at least, di ba may koneksyon ka sa anak mo? Pila, nagreklamo ka? Sapaking kita dyan eh. Kaya di ba, sagot ko muna yung kwento, wala naman nangyari eh. Pila, nagreklamo ka? Baka inis, tanong mo nung nanay, tsaka nung lola, yung pagod nila na apat na malula ka bigla. Papatawad pa kaya ako nila, Papa Jack? Hindi ko alam, hindi ka ng tawad. Kasi Brad, kaya ginaganto kita, dahil lang magiging payo ko sa'yo talaga, hindi ka ng tawad sa kanila. Oo nga po. Di ba? Apo. Kung ganyan ang attitude mo, masarap mo patawarin? Hindi po. Di ba? Naniniwala kayo kinawawa? Tama po, Papa Jack. Diba? Ako yung magulang, papatawarin ba kita? Arrogante ka? Na feeling mo pera-pera ang usapan dito? Na pag nagpadala ng pera, maging okay ang lahat? Brad, hindi yung ganun. Dahil maniwala ka o hindi, nairaos nila yung 4 na taon. Oo nga, Papa Jack eh. Laki ng pagkukulang ko sa anak ko eh. Mayos, Ang laki talaga ng pagkukulang ko sa kanila. nato kang arrogante. Kaya nga di ako makapag-asawa dahil iniisip ko nga yun. Diba, mga kaibigan, not because you have a good intention, wala ka naman na manifest, huwag yabang-yabang. Kaya siya na mga kaibigan ha, hindi kayo ulamin yan, ano niyang, di ba pakikisama, hindi nyo kayang ulamin yan. At anong gawin nyo? Nakikisama ako, Papa Jack eh. Bait po ako sa kanila. Hindi pwedeng lutuin yan. Hindi nyo pwedeng lutuin yan. Yang pakabaitan, girls listen up. Yang kabaitan, mabait naman po yung nakabuntis sa akin. Yang kabaitan na yan, hindi nyo pwedeng ipadede sa anak niya pag nagugutom. Honestly, mga kaibigan. Eh, Papa Jack, kahit anong mangyari. Kaya may mga dalaga dyan, mga kaibigan na in love sa mga ang alam na sabay mag-Dota. Gumising kayo. Gumising kayo. Gumising kayo, girls. Gumising kayo. Sa kaduluduluan ng panahon, hindi nyo pwedeng ulamin yung galing mag-Dota na lalaking yan. Hindi pwedeng ulamin yan. Ay, ang cute, ang ganda ng dimples, hindi pwedeng lutuin yan. Anong ulam nyo? Adobong dimples? Hindi pwede yan. At the end of the day, you need a guy who can feed you and your family. Bago nyo mahubad yung mga panty nyo, isipin nyo yan. Papa Jack, Ano yan? salamat ah. Okay na. Pumunta ka sa kanila, may ka ng tawad. Kung asampaling ka, di ibigay mo yung kaliwang pisngi. Paano kung patayin ako? Ha? Paano kung patayin ako? Makikipaglibing ako. Lang, hindi naman magagawa nila yun. Christian yun. Alam mo, ang tingin mo sa kanila, masama? Hindi po. Oh, Ang ibig ko sabihin, Brad. hindi nila magagawa yun kasi Christian sila. No, that's the point. Ano ba yung tanong mo? Ang gusto ko mangyari, Ano yung tinanong mo sa akin? pag magagalit sila sa akin, Paano kung? tanggapin. No, paano kung? Paano kung patayin nila ako? Yan tingin mo sa kanila? Matutuwa ba sila sa'yo? Yan ang sinasabi ko sa'yo, Brad. Joke You lang are yun, Papa care. Joe. No. That's careless. Joke lang. That is arrogance. That is stupid. Gago ka. Minsan na naman, Papa Jack. Pupunta na nga ako. Nakikinig ka ba? O gusto mo sawayin ako? Nakikinig nga po Kasi kung ako. pupunta ka, puntahan mo muna ako. Sasapakin kita ngayon. Pupuntahan po. Pupunta po ako. Ay, nanggagalaiti ako sa'yo, Brad. Pupunta nga po ako, Papa Jack. Nanggagalaiti ako sa'yo. Loko ka. Sa Bahala. lahat ng mga lalaking kagaya mo, pasapak naman po ako. Pupunta po ako, Papa Jack. Katarantaduhan. Kasi matagal na talaga ako Mayaya, tumatawag di ba? sa inyo eh. Para hingin ng advice talaga. Kasi gusto ko talaga yung napapagalitan ako para tagos talaga sa puso. Pag ano. Yung hindi makakalimutan talaga yung mga pangangaral mo. Salamat ng marami talaga, Papa Jack. Okay na. Opo. Kanina pa ako nanginginig ko sa galit sa'yo, Brad. Yung mga lalaking ganito, busit ako. Dapat lang huwag nilang gayahin. Maling-mali talaga yung ginagawa ko. Pag manya ka, nang bibilis nyo. Ang obligasyon, marami kayong alibay. Alam mo, kung pwede lang mag-evaporate lahat ng lalaking ganito makbo, ang daming lalaki bumawal sa mundo. Papa Jack. Papa Jack. Oh, Tawag ako sa'yo ulit pag anong resulta. huwag na, okay na yun. Ha? Sige, Kwento ko sa'yo kung ano mangyayari. magbigay ka lang sa magulang, may ka ng tawad. Opo. Maganda yung intention mo, Brad, pero hindi dahil maganda yung intention natin, pwede tayo maging arrogante. Opo. Ganun na lang po ang gagawin ko. Ako nakikinig yung yung magulang, gusto ko manghinga ng tawad nila on air. Nay, Tay,
Alam ko naman na napakalaki ng pagkukulang ko sa anak nyo, sa apo nyo. Ito sa inyo po talaga. Dahil yung panahon po na yun, dala po ng kabataan, nakakasagot ako sa inyo na hindi nyo nagustuhan. Ako po yung humihingi ng sorry sa inyo. Dahil grabe po. Hindi naman din nagkulang ang mama ko na magsabi sa kanang ganun. Lagi naman niya ako pinapangaralan. Pero malaking bagay po sa akin ito nga nakatawag po ako at Papa Jack para hingi po ako ng advice sa kanila kung anong mga dapat kong gawin dahil matagal ko na po talagang balak pumunta dyan. Ngunit nagdadalawang isip dahil sa takot o sa pangamba o mapapahiya lang ako. Pero po sa pagkakataon pong ito, talagang ay, Papa Jack, thank you talaga. Pupunta talaga ako. Pumunta ka, hanggang ngayon, kwento pa lang to. Apo. Kahit sabi mo sa akin na, mag-isa ako, nalulungkot ako, nalaki anak ko, wala akong pakialam, wala ka pa rin ginawa. Oo nga, Papa Jack. Di ba, walang count yan. May paraan ka eh. Kung sana walang paraan, maintindihan kita, may paraan eh. Opo, Papa Jack. Papunta ako dun. Patawagan mo kapag nakapunta ka na. Apo. Yun na. Salamat po, Papa Jack, ha. Salamat. Maraming salamat. Ayos ka na. I love you, Papa Jack. Ano ba yun, baka maging tayo. Thank you, Papa Jack, ha. Bye-bye. God bless Bye-bye. po. God bless. Ay, pagod yung matres ko dun. Sorry mga kaibigan, real talk na lang ha. Walang magagawang kakitan sa inyo na lalaki. Pakit yan. Sus. Obligasyon. Responsable dapat. Papakubad ka ng panty nyo. Di ba pag nabundis kayo niyan, papakain sa inyo yan. Pag hindi kayo pinayagan ng magulang mo mag-overnight sa iba, bahay ng iba, KJ pa yung nanay mo. Di ba? Ako mga kaibigan, I have this
Literal na galit na, nanginginig lamang ako sa mga siraulong lalaki ng mga manyak at sa mga babaeng oto-oto. Napagating ng time, pag nabundis kayo, ay nakatakbo sa magulang. Manay, sorry nay. Kung nakinig lang po sana ako sa'yo, anong gagawin na nanay mo? Kahit sampalin ka na nanay mo, i-embrace ka niyan. Nanay mo yan eh. Ano litanya niyo? Kung nakinig lang po ako sa inyo, gago. Mga lalaking nakikisama po ako. Maluluto ba yung makikisama mo? Mauulam ba yan ng anak mo? Madidedi ba yan ng bata pag nagutom? Hindi madidedi ng bata yan. Diba? Kaya sa lahat ng mga dalaga, mga kaibigan, parang awa nyo na. Parang awa nyo na. May ako dati Teka lang ako, napagod yung heart ko. Napagod talaga. So, ito na mga kaibigan, kayo from South Border. Here we go, the music called Rainbow sa lahat ng mga problemado. Time check, we have 24 after 12 o'clock, Friday morning. Good morning, Friday. Good morning, Friday. Ay nako, tagulan na pero summer pa din. Bakit ba? Gusto ko nga. Oo nga, summer pa din mga kaibigan ha. Oo, wag na kayo magdusa pa. Sumali na kayo sa TNT promo mga kaibigan. Ang TNT Super Fanalo Wheel. Oo, papayot pakulo dahil 3 winners ang pwedeng manalo ng all expense paid trip sa grand prize ng TNT Panalo Wheel mga kaibigan. Pwede kayong pumili sa mga sumusunod na destination sa Pilipinas, Manila. Kung Manila, kung taga Maynila ka, huwag nang piliin yung Manila. Kung nanalo ka, di ba? Pero ito yung mga listahan. Manila, Tagaytay, Cagayan de Oro, Baguio, Ilocos, Palawan, Bohol, at Boracay. At para mas may enjoy ang Super Fanalo Summer Vacation, biruin mo, pwede kang magsama ng 2 katropa pa. Kaya mag-load na ng TNT Promo AM15 para sa mga mas maraming spins. Just text WIN or WIN to 4545 or you can visit www.tntpanalowheel.com for more details. Ewan ko lang kung di ka mag-enjoy. Siguradong all out kayo sa pagpapost, pag-tweet at vibrate ko rin ang first to share ng masayang summer experiences ng buong tropa sa free internet ng AM15, COC10 at FB10 load mga kaibigan ng TNT. Hanggang June mga kaibigan, mga katropa lang ang promo na ito kayo huwag palalampasin. Kaya kung ganito lagi mga kaibigan, umulan umaraw, magsama man forever, okay lang sa akin. Basta TNT. Pag TNT na dahil sa TNT araw-araw, panalo. Hello? Yes, hello. Hello? Yes, hello, Papa Jack. Hello? Is it Hello po. me you're looking for? I can see your eyes. Hello po. Hi, Fred. Hello. Kamusta? Okay lang po. Ilan taon ka na, Brad? 35. 35. Taga saan? Tagig. Tagig. Ano ginagawa sa buhay? Trabaho po. Anong work ni Fred? Maintenance. Maintenance. Anong mini-maintain mo? Mga aircon. Aircon! Yes. Talaga? Correct me if I'm wrong. Pag nasira ang kapasitor ng aircon, mahina ang bugan ng lamig, no? Yes po. Kapasitor. Yes. Ang galing ko talaga. Hindi kasi yung aircon ko, sira naman yung kapasitor niya. Madali mong palitan yon? Madali lang po. Kahit anong brand pwede meron ka? Mga ano po kami, mga malaking aircon po sa mga chilled water po yung nagpapalamig. Yun. Kaya mo na ka, wala akong alam dyan. Anyways, may asawa ka na, Fred? Hindi. Hayop. Bachelor ang peg. Bakit wala ka pang asawa? 35 ka na. Hindi pa nakakaano eh. Ako na lang, gawin mo. Hindi pa binigyan ni God. Sa bagay, no? Hindi pa dumating yung karapat dapat para sa'yo. Yes. Anyways, Fred, Yes. anong mapaglilingkod ni Papa Jack sa'yo? Ano lang ng advice. Advice. Kwentuhan mo ko. Kasi wanda yung na-fall ako sa isang office mate. Anong trabaho ni office mate sa office ninyo? Admin. Admin. Na-fall ka sa isang
katrabaho. Gaano katagal na kayo magkatrabaho? Siguro mga 8 months. Ah, bago lang. Sino na una sa kumpanya? Ikaw o siya? Siya. So pagdating mo sa kumpanya, crush mo na kagad siya. Ay, hindi ko naman. Yung tipong first day pa lang, ay, love na ako gano'n. O tapos, siya gaano katagal sa kumpanya? Sorry. Siya gaano katagal sa kumpanya? Siguro mga una lang siya sa akin, mga months lang rin. Ah, mga months lang. Halos sabay lang kayo. Yes. Sige. Alright, o tapos? Yun, mga naano ko sa kanya. Then, hindi ko pa sinasabi talaga sa kanya. Then, yung nagkaroon ako ng time, nag-ano ko sa kanya. Buti nagka-time ka, o. Nagsabi ka sa kanya. Yes. Ang sabi niya? Sa by, lang kami, by Skype. Skype. O, tapos? Sabi ako sa kanya na fall na ako sa kanya. Sabi niya sa akin, hindi daw pwede. Bakit daw? Kasi siya single mom. Hindi naman dahilan yun eh. Baka talagang ayaw sa'yo. Sorry ha. Oo. Yun eh. Oo. Sabi niya mag-boyfriend daw siya. Yun. Di ba? May boyfriend siya. Pero, ang wala talaga. Then, yung inaano ko sa kanya, yung nagalo na kami ngayon. Mga 1 month na wala nang batian. Nagkailangan na, kumbaga. Nagkakailangan na. Normal yan eh. Normal yan, di ba? Kasi syempre Brad, you cross the line. Kumbaga yung samahan ninyo, hindi na lang kayo plain office mates, nagkaroon na ng mali siya. Yes. Paano yan? Yung inaano na, may mga nagpaparinig na, then sabihin nga, single daw siya. Then, hindi na ako nagkasalita, hindi na ako nag-i-make, hindi na ako umano. Then, inaano ko lang na, kanila, sabi ko, huwag yun ang bibiruin niya. Huwag yun ang bibiruin. Hindi naman sabi. Ako po, sabi ko, huwag yun ang binibiro siya. Kanina mo sinabi yan? Mga nagbibiro din sa akin. Kasi lalo nagkakailangan. Yes. And then, pag halimbawa biniro ka ulit, ano nagawa? Sapakin mo ba yung bumiro? Ganun. Ha? Hindi naman. And then, okay, ikikis ko yan talaga. Yung may laway talaga yan. May iba lang. O tapos, ano ba ang tanong mo sa akin, Paps? yung one day na binabati-bati niya na ako, pero dead man na, hindi na ako nagsasalita pa, nagsasabi kami sa canteen, hindi na ako. Ibig sabihin, nagsusungit ka na rin sa kanya o hindi ka lang, Yes. Parang gano'n na nga, nagsusungit na rin ako sa kanya na hindi na ako, pag tinatawag yung pangalan ko, titingin na ako sa kanya, pag may nakakasin sa akin, sabi ko, no, thank you. Bakit ka naman ganyan, Brad? Pangit naman natin ganung attitude dahil lang hindi ka sinagot? Hindi naman. Parang, Yun eh. Parang nailang na ako sa kanya na... Pero pag binati ka naman niya, huwag ka naman suplado, nakala mo kamukha mo si Alden. Diba? Diba? Anong mga datingan mo? James Reid. Wala namang ginawa sa iyo masama yung tao, nanligaw ka, hindi ka lang gusto, diba? Wala naman siyang ginawa masama. Hindi yung... Tapos yung nagano na, parang... Hindi kita pag mo kairin yung salita mo, bulol ka pa. Dalawang bulol nag-uusap, ano maiintindihan ng masa? Ha? Itong week na to, then nag-aaral siya sa akin, parang hindi ko siya binabati, parang iiyak na siya na tapos yung inaasar mo rin siya na hindi ko na binabati. Ay, wala, ina-stab ka na. Bakit kasi susungit? Huwag mo sungitan. Nagkaroon na ako na parang na kami na nailang na rin ako sa kanya. Hindi ka nailang. Masama loob mo dahil binasid ka. Hindi naman kasi dapat, di ba?
Hindi naman kasi dapat dahil binasid tayo, masama loob natin. Wala naman siyang ginawa masama sa iyo eh. Totally naman, hindi man yung ako nag-ano na asin na sasagutin niya. Nagkaroon ako sa kanya, nagsabi lang ako sa kanya na na-fall na ako sa iyo. Kaya nga, ba't nagsusungit ka? Parang nailang na ako sa kanya na Ano bang tanong mo sa akin? kung anong dapat mo gawin na Wala, maging nice. Eh, binasid ka eh. kung Diba? anong gagawin ko kasi nailang na rin ako sa kanya na ano sa kanya. Brad, wala kang pwedeng gawin kasi nga ayaw niya sa'yo. O, nanligaw ka, binasid ka niya. O, buti nga binabati ka pa niya, ibang babae, pag binasid, hindi nakakausapin eh. Ikaw kinakausap ka pa rin niya, ikaw pa nagsusungit. Bakit kamukha mo ako? Ano daw? Kasi naman baka dyan. Ang kapal na mukha. Diba? Hindi naman tama yun. Ikaw na nagsabi, binabati ka niya. Nagusungit ka pa. Hindi na tama yun, Brad. Huwag ka naman ganong coops. Yun lang yun. Tanggapin mo yung katotohanan. Kasi Brad, unang-una, nasa ano yan, company book yan. Bawal, di ba? Bawal ang magkatrabaho na ano na may relasyon. Although sa ibang kumpanya pinapayagan yan. As long as di maaapekto yung trabaho. Di ba? Oo. Ngayon, hindi naman yun ang dahilan niya kung bakit kanya binasted. Unang-una may karelasyon yung tao. Pangalawa, ayaw sa'yo. Pag binabati ka niya, at least kahit paano, in goodwill pa rin, ayaw niya iparamdam sa'yo na you are that rejected. Tapos magsusungit ka? Ang masama nga din kapadyak, ang boyfriend niya rin, yung isa rin namin kasi trabaho. Hindi masama yun, ba? May jowa talaga siya. Hindi ko, yung nalaman ko na lang, yung itong nakarang araw lang. Masama loob mo, Brad. Hindi tama, hindi magandang ugali yan, ha? O, nabasted ka. Wag kang wag kang, at least magpaka-gentleman ka pa rin. Natawa lang ako na Natawa ka? Sa mga loob mo eh. katrabaho ko lang rin pala yung ano niya. Sabi ko, kaya pala pagka kasama rin siya na asar sa akin. Yun lang yun, wala kang dapat gawin. Maliban sa tanggapin na ayaw niya sa'yo. Hindi naman dahil nanligaw tayo na maayos, di ba guaranteeing hasagutin tayo? Panliligaw yan eh. Maliban na lang, magpaka-safe kayo, manligaw kayo may gusto lang sa inyo. Pwede walang basted. Di ba? Kasi ayaw niya sa'yo, gagawin natin. Irespeto mo yung Brad. That's part of you respecting yung kanyang pagkatao. Opo. So, ang gagawin ko na lang, anin ko na lang siya, approach ko na lang. Babati-ibati ko na lang ngayon. Hello? Bakit Brad? May ginagawa lang ako. Okay? Ano lang yung Brad? Ano mensahe mo kung nakikinig siya? Sana maging masaya sa... Ano pangalan niya? Jen. Yes, Jen. Hindi naman Jel gawaran niya. Ka-office mate ko yan. Hindi naman. Dali. Game. Maging masaya kayo sa relation ninyo. Ang daw? Sige na, kakantahan kita. Total, umuulan na. Tuloy-tuloy na. Magkaroon ng interesting ngayon. Dali. Jel. Jen. Sana maging basta may problema. Nais ko ay magpakilala sa iyo at ipahiwati Sorry kung nilalaman ng puso ko, maunawaan
O kaya pagkasampalin Nahiya. ang aking mukha, dadal mong isip Sana na gumagamit wag na lang kung kaya. siya. Hindi mo na ako galit. Na lang kaya. Be happy na lang. Nais ko ay ialay sa iyo Yun lang po talaga. ang puso ko na umiibig sa iyo. Oh, ngunit di mo na yata kailangan ng ganyan. Meron ka na yatang kasintahan na naninikip ang tiyan. Wag na lang kaya. Galing ko, no? Yes. Wag na lang kaya. Oh, yun oh. Singit ko yung kanta ko ha. Oh, saan pa kayo? Ay nako. Fred, Yes. salamat sa pagtawag ha. Wala akong pwedeng ipayo sa'yo. Honestly, wala akong pwedeng ipayo sa'yo. Di ba? Mm. Kasi, wala eh. Yun talaga siya eh. Yun lang nga po. Yun talaga siya, Brad. Ayaw niya sa'yo, period. Alright? Okay po. Sige. Salamat sa pagtawag. Thank you po. Si Fred, mga kaibigan ng Taguig, I'll play a few songs and maybe we can go and hit the bed. Tabi-tabi na lang tayo. Kamusta na po? Pagod naman po si Rose and Ace. We're tuning right now sa Iwal on our way home. Lakwatsa and lakwatsa. Uwi kayo lang! Uwi! Ay, nako. Ano gusto yung kanta? O, di wag. Ha? Kahit ano, mag-love yourself tayo. For all that time that you rain on my parade. Ay, nako, mga kaibigan. Ang sarap matulog ngayon, no? Yung cuddle weather tayo. Oh my God! Cuddle weather. Weather, mga kaibigan. Here comes Justin Bieber.
Justin Bieber, hindi yung Bieber, Bieber yan. Pwede naman kasi wala yung E eh. Kaya nagilagay pa niya. It's good morning time, mga kaibigan. We got 44 after midnight. Good morning, Friday. Ang bilis ng panahon, Friday na. And what is so special about Friday? Well, nothing much. Other than the fact that it's a Friday and it's the end part of your week, work week. So you get to go home late. You get to be with your friends drinking out. Eh, kalagitan ng sweldo. Walang tira. Walang anda. Walang bujay. Hello po mga kaibigan. Sa mga hindi alam ang petsa dahil walang ibang magtrabaho. Mabuhay. Welcome to the club. Kung hindi ko binabasa ang petsa gabi-gabi mga kaibigan on air, I will not know what date it is. Yun ay kung hindi ko binabasa, binabasa ko. So I know. Daw. Gulo. Maligayang pakikinig po mga kaibigan sa inyo lahat. It's the morning of Friday. Yung ating last caller, si Fred, pasensya na. Hindi ka na nabigyan ng hinahanap mong payo. Pero happy birthday kay Glide Ann Kaasi. Ba to? Ikaw yan. Happy birthday. Happy 16th birthday. And thank you for celebrating your birthday here. Ang regalo ko sa'yo ay aircon. Sige, magbabad ka sa aircon namin. Mga kaibigan, malamig ang paano mag-iinom ako mamaya. Yep. I don't really drink, mga kaibigan. I'm gonna go out tonight and drink. Walwala na to. Kape lang naman, ano ba? Iisip mo. Alak. Pwede rin. Ay, alam ko na. Binigyan ako ni Sunny Boy, di ba? Sunny the Milano Boy. Ng wine. Nasa bahay pa. Inumin ko nga. Di ba? Maganda yung wine, mga kaibigan. Good for the heart. And most of all, di ba, mga kaibigan, is good for the other heart. Kasi dapat may kainuman ka dyan eh. Di ba? Binabati ko lahat ng mga dalaga na sabihan na maganda na lasing yung jowa nila, iloko. Ang ganda mo eh. Mo talaga. Hindi ako lasing ha, pero ganda mo. Batiin natin mga kaibigan, yung mga pag nakakainom, nag-I love you sa diba, tropa. Tol. Gawin naman ng college students pag malapit na graduation. Yung mag-iinuman, di ba? Kasi wala lang requirements, lalabas-labas na lang sila. Mag-iinuman, tol, tandaan nyo daw, walang iwanan to, love you, tol. Mahal ko kayo, tol, pahagar, tol, ganun. Tama, di ba? Gawaan nyo ng mga mag-graduate eh. Tol. Basta tol, kapag saan man tayo makarating, tol, magpansinan tayo, tol, ha? Huwag mo ka ng iwan. Tapos, isa yung sinyalis ng lasing ka na. Pangalawang sign ng pagiging lasing, mga kaibigan, kanta ka ng kanta sa video, kaya kala mo ganda ng boses mo yan. Tama, ha? Pangatlong sign ng pagiging lasing, ito maganda ito, mga kaibigan, ha? Yung akala mo, pumupulong ka, sumisigaw ka na pala. Brad, kita mo yung babae sa dulo, ha? Grabe ang ganda niya, Brad. Huwag ka maingay, baka marinig niya pinag-usapan. Pero diba, ang ingay mo na? At higit sa lahat, ang lalaki paglasing, mga kaibigan, ito ang pinakauna at pinakamalalang sign na lasing ng lalaki. Ang lalaki paglasing na pag umihi, mga kaibigan, basa ang duluhan ng sapatos. Yan. Matuluan niya. Hindi ko alam kung hindi mo na ng tama o iksi lang. Oh, di ba? Ng paa mo. Di ba na ba? Ang haba ng paa mo gano'n. Nagkatapat-tapat na lang sila. Yan ha. Sorry. Ay, nako. Ay, si Ibumbay. Nagkaroon, mga kaibigan, sabitin ko style siya tayo. Nagkaroon ng di ba, ng Running Man Challenge. I did not do it because I did not see the significance of it. No, not the dance, but the significance of it. But yung ay my God, anong tawag? Trumpet, di ba? Yan. Gagawin namin yan. Kasayawin namin yan. Antayin nyo, ha? Magdadahit lang ko konti.
Kahit laos na yan, ha, nako. Mga ilang month kaya yan. Kasi Running Man, 1 month lang eh. Alam niyo, 1 year na. O, gawin natin by the end of the year. 1 year palang trending yan. May mga challenge na masarap gawin. Halimbawa, ice bucket. Pero ang totoo niyan, ang talagang origin ng ice bucket, you have to donate. Di ba? You have to donate and then challenge someone after donating. You have to challenge someone that you know has the capacity to donate something. Yun eh. Pero tayo mga Pinoy, walang donate. Hindi lang. Nagsayang lang kayo ng tubig. Bahala kayo dyan. Ano pa yung Giyomi? Although hindi challenge yan eh. Anyways, mga kanaldal ko, makauwi na nga. Mga kaibigan, maraming salamat for being with me. I'm leaving you with the music from Chicago, mga kaibigan. It's a song called Will You Still Love Me? One of my personal favorites of all time. Gustong gusto ko to. Sabi nung kanta, but will you still love me for the rest of my life and your life? Goodbye everyone. Wala nang ganong palamuti pang pagpapaalam ko. Music of Chicago. See you tonight on a Friday evening, Friday edition natin ng Ramang TLC. May request about the wild confession. Sige, try ko. Bye-bye.